Name of the Lord. So dadako na po tayo sa ating pag-aaralan sa gabi pong ito at nais ko po sanang simulan. Kapag magtatayo tayo ng bahay, mahalaga ang pundasyon. Amen po ba? Siyempre, dapat titsakin natin na matibay yung pundasyon, malalim ang foundation. Dahil kapag hindi matatag ang pundasyon, ang buong structure ay madaling masira, magiba, o kaya ay gumuho. Yun ang worst scenario na. Maraming bahay po at building sa Taguban City, Pangasinan ang bumagsak matapos po ng 1990 killer quake. Nandun po kami, kaya alam ko po ang aking sinasabi. Alam niyo kung anong dahilan? Nakatayo po ang karamihan sa mga bahay sa isang dating palaisdaan. Ibig sabihin, reclaim lang po yung area. Tinambakan lang po yung mga buhangin. So no wonder talagang mahuna yung foundation at nung malakas po yung quake, talagang marami po yung bumigay. Gayon din pong nangyayari sa mga bahay na itinayo na mahihina yung pundasyon kapag malakas po ang ulan at hangin. Marami po sa mga ito ang gumuguho at ang iba po ay inaanod pa ng tubig. Samantala, natitirang nakatayo at parang walang nangyari sa mga bahay na matibay ang pundasyon. Parang hindi sila dinaanan ng bagyo o kaya ng lindol. Ang buhay po natin ay nangangailangan din ng matibay at matatag na pundasyon. I'm sure alam niyo po niya yan. Ngayon, ang title po ng pag-aaralan natin ngayong gabi ay Pagtatayo sa Pundasyong Bato. Ang point number 1 po, mahalaga ang pundasyon. Hindi po natin yan ma-i-deny. At doon po sa aklat ng Mateo, Kabanatang 7, mga talatang 24 hanggang 25, sinabi po ni Jesus ito, kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay may tutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na yon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo yon sa bato. Sa ibang version po sa Tagalog, matibay na pundasyon. Doon nakatayo yung bahay na ginawa. Sa mga verses po na ito, tinuturo po ni Jesus ang kahalagahan ng pagtatayo ng ating buhay sa solid o matatag na pundasyon na kanyang mga salita. Kung paanong ang bahay ay itinayo sa bato ay mananatiling matatag at hindi magigiba ng bagyo o lindol, ang buhay na itinayo sa mga salita at turo ng ating Panginoong Jesucristo ay mananatiling matibay sa gitna po ng mga pagsubok at problema. Ang pagtatayo po ng ating buhay kay Jesus ay nangangailangan ng pakikinig at paggawa o pagsunod sa kanyang mga salita. Napakahalaga po nung ikalawang bahagi, although mahalaga po yung pakikinig lamang, pero kung hindi natin sasagawa, useless po yun. So hindi po sapat na makinig lamang tayo, kailangan nating araw-araw na ipamuhay ang kanyang mga katuruan. Ang sabi nga po ng isa sa mga paborito kong teachers, si Rick Warren, ay ito, a life built on God's Word is stable, even in the midst of the storms of life. Isipin mo ang isang karpintero na gumagawa ng 3 palapag na tahanan, 3-story house. Kung mahina ang pundasyon nito, of course, madali itong gumewang-gewang at bumagsak kapag medyo malakas ang hangin o kaya lumindol. Ang buhay po natin ay nangangailangan din ng matibay na pundasyon kay Kristo upang malampasan at mapagtagumpayan ng mga pagsubok natin po mga kinakaharap o pinagdaraanan. So, let us build our lives on the solid rock of Jesus' teachings and we will stand firm. Point number 2, bawat bahagi ay may layunin. Doon po sa unang Korinto, Kabanatang 12, talatang 18, nakasulat po, subalit inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan ayon sa kanyang kalooban. Sa pagtatayo po ng bahay, bawat bahagi, gaano man po ito kaliit, ay merong pong tsak na layunin at lugar sa pangkalahatang disenyo. Bawat bahagi ay mahalaga para makumpleto ang modelo. Inilarawan po ni Pablo ang church bilang katawan ni Kristo, kung saan ang bawat miyembro ay mayroong natatanging tungkulin. At kung paanong bawat bahagi ng pagtatayo ng bahay ay nakakatulong sa kabuuang itinatayo, bawat mananampalataya po ay may natatanging tungkulin sa katawan ng ating Panginoong Hesus. Binibigyan din po ni Pablo na bawat believer, anuman po ang kanyang tungkulin, ay mahalaga sa kalusugan, pag-usad, at maging sa paglago ng church. Kaya bigyan po natin ng halaga ang contributions ng bawat isa at magtulungan tayo ng maayos. Dapat po nagkakaisa tayo sa larangan pong ito. Again, kukot ko po uli ang aking isa sa mga paboritong leaders ng church ng ating Panginoon, si John Maxwell. Ang sabi po niya ito,
Teamwork makes the dream work, but a vision becomes a nightmare when the leader has a big dream and a bad team. Ang bawat isa po sa atin ay mayroong natatanging tungkulin sa plano ng ating Diyos. Kilalanin mo ang iyong halaga at ang halaga ng iba sa katawan ni Kristo. Kapag tayo po'y nagkakaisa at sama-sama, ating makukumpleto yung magandang disenyo ng Diyos para sa kanyang church. Let's go to point number 3. Ang ating pagkamalikhain ay sumasalamin po sa lumikha, sa ating Diyos, ang ating Creator. Ang tayo'y likhain sa wangis po ng Diyos ay nangangahulugan na kabahagi tayo sa kanyang mga katangian. Kabilang po yung pagkamalikhain, yung kanyang creativity. Ang kakayahan nating lumikha at mag-innovate are reflections of God's own creativity and ingenuity. Ang banal na katangian pong ito ay makikita sa atin at kapag ginamit natin ang ating pagkamalikhain, makikita sa atin ang larawan ng ating Diyos. Kailangan nating yakapin ang ating creative abilities at gamitin ang mga ito para luwalhatiin ng Diyos at paglingkuran at i-bless ang mga taong nakapaligid po sa atin. Kapatid kaibigan, sa gabing ito, napag-aralan po natin ang kahalagan ng matibay na pundasyon kay Kristo. Ang halaga ng bawat isa sa atin sa katawan ni Kristo. At ang ating pagkamalikhain ay sumasalamin sa ating Diyos na buhay na siyang lumikha sa atin. Sikapin po natin itayo ang ating buhay sa pundasyong bato ng Panginoong Hesus. Kilalanin natin ang ating natatanging layunin at gamitin po natin ang ating pagkamalikhain para paglingkuran at luwalhatiin ang ating dakilang Diyos at ang kanya pong dakilang pangalan. Tayo po'y mag-pray. Dearest God and Heavenly Father, nagpapasalamat po kaming muli, Panginoon, sa pagsama mo sa amin through your blessed Holy Spirit. And Lord, we pray, help us to build our lives on the solid foundation of your word, to value each other's unique contribution, and to use our creativity only for your glory. In Jesus' name we pray. Amen. Mga kapatid, together, let us build lives that honor God. Amen po ba? Reflecting, of course, His power, unity, and creativity in all we do. Maraming salamat po at magandang gabi po sa ating lahat. Glory